Yo, what's up, what's up, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Welcome back, 'di ba? Syempre. Gaya ng dati, bago ako magumpisa, gusto ko lang pasalamatan ng mga major sponsors, syempre mga major sponsors na walang sawang sumusuporta. Baguhin na natin masyado yung intro. Gasgas na masyado yung intro. Ang mga sponsors na walang sawang sumusuporta sa akin, syempre, maraming salamat. Syempre, Shinwear, kay Kuya Mabagtingla, aka kay Kuya Mabagtingla, at sa aking pinakamalapit na inaanak, si Shin Rojan, aka Bosyo ng Mundo. Shoutout sa iyo, nak. Maraming salamat sa mga malulupit na Shin. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ng Gracia Worldwide at shoutout kay Boss Jack Chris. At syempre, sa kanyang pinakamamahal na si Madam Georgia. Diba? Shoutout sa inyo, Madam Georgia at Boss Jack Chris. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At nga pala, maraming pinadala si Boss Jack Chris na cup at shirt na ipaparapol natin. Tapusin nyo tong... Kailangan tapusin nyo tong video na to dahil i-announce ko kung paano yung magiging babaguhin ko na. Hindi na po ako magla-live dahil napansin ko sa mga nag-YouTube, sa mga nagla-live, sobrang bibilis ng comment. Hindi ko malalaman kung sino talaga yung unang nakahula, magkakalituan lang. Kaya may ipagagawa na lang ako syempre at i-announce ko yun dito sa video na to. Syempre, sasabihin ko na ngayon. Pero yun, pasalamat muna tayo sa mga sponsors, no? Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas. Maraming salamat, Madam. Ang dami rin pinadala ni Madam Alex Liagas. Sobrang dami rin. Maraming salamat po, Madam, sa mga solid na shirt, Distinctive Clothing. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Nagpadala rin si Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Otep, sa mga solid na pinadala mo para sa raffle. Syempre, thank you. Crown Manila ay Kuya Nico Manning. Sobrang salamat, Kuya Nico Manning, sa mga solid na cup. At yun, etong suot ko ay Gracia po. Gracia Worldwide, mga bossing. Napakasimple lang, no? Solidan lang. Okay. Bali, ang magiging mechanics na lang natin, mga bossing, syempre, yung unang-una, kailangan nakasubscribe ka sa channel ko. At hindi na po ako magla-live, no? Hindi na ako magla-live. Bali, ang gagawin ko na lang, kung talagang nakatutok ka sa upload ko tuwing gabi or tanghali, sige, ganito ang mangyayari, mga bossing. Makinig kayo, Kasi nauuso naman yung, first comment. Makikita naman natin yon kung sino ang unang makakapag-comment sa video na yon. Ang gagawin ko po ay sa 7 video, kada isang video, kung sino ang makakapag-comment, kung sino ang unang makakapag-comment sa video na inilabas ko, tanghali or gabi, basta kung sinong unang makapag-comment sa video na yon, ayun, siya ang mananalo ng cup or shirt. Pipili ako ng apat na shirt. Mabibigyan ng 4 na shirt at 3 cup, mga bossing ko. Lilinawin ko ulit, mga bossing ko at pare ko, para sa inyo to. Kung sino ang unang makakapag-comment, makikita naman natin yung kapag inano natin sa newest or old comment, lalabas yung pinakaunang nag-comment doon at yun ang mananalo pag inano natin siya, no? At yun, sige, ang mangyayari ngayon ay kung sino ang unang makakapag-comment sa kada video. Bali, ang magiging ano ko neto is 7 video. 7 video yun. Siguro tatakbo lang yung palaro natin ng 3 days or 4 days. Sige, gagawin na natin 4 days. Bali, ang mangyayari is 4 na damit, 3 cup. Kunyari, nag-upload ako ng tanghali, 1 PM or 12 PM, dapat alerto kayo. 1 PM or 12 PM, nag-upload ako. Kung sinong unang makakapag-comment doon, siya ang mananalo. Sa gabi naman, kung sinong unang makakapag-comment, ito lang, bibigyan ko lang kayo ng oras ng pag-upload ko. 12 or 1 PM. Tapos sa gabi, 6 or 7 PM. Dapat nakasubscribe kayo para mag-notif sa inyo agad, tapos makapag-comment agad kayo.
Ganun na lang ang palaro natin. Hindi na ako magla-live kasi hindi siya maganda. Marami na akong pinanood na mga nagla-live sa YouTube at sobrang bilis na mga comments. Yung iba hindi na napapansin dahil di naman pwedeng nakatutok ka lang. Hindi natin, mamaya may iba na palang nakahula nung ipapahula ko. Kaya ganun na lang gagawin natin. Okay, gets nyo na? Unang makakapag-comment sa ilalabas kong video, siya ang mananalo. Tanghali or gabi. Siguro tatakbo siya ng 3 araw para dun sa mga mananalo. Kasi ang gagawin ko, 2 video sa isang araw ang i-upload ko. 2 video sa isang araw. Isang tanghali, isang gabi. Okay, yun lang mga pare ko. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel para updated ka kung mag-i-start to ngayon. Ngayon, etong video na to, itong nire-reaction video ko. Itong nire-reaction video ko ay i-upload ko to ngayon mismo. Ngayon mismo, anong oras na? 9:37. Siguro ma-upload ko to mga 10:30, ganun. 10:30 PM ngayon, ha? Ngayon. Kaya kailangan unang makapag-comment, i-start ko na ngayong gabi. Okay, sige, umpisa na natin yan. Ang i-review natin ay battle ni 3D at MP3. Okay, let's get it on. Cute ni Arik, oh. Parang parang Koreano sa Africa, eh. Nalo ng coin to si MP3, pinili niya mauna. Si 3D, tig 2 minuto, dapat yung laban na to. Pakinggan natin, unang banat, pahusgan ay 8, 3D. 15 battles sa loob ng 15 buwan. Ano yun? Kada isang buwan, isang battle? Putang tindi nun, ah. Parang, 1 taon at 3 buwan. Ako'y todo kumatha. Nambadibag nga ako sa Luzon at Visayas, eh. Sa home court ko pa kaya! Davao Nanakot agad, no? Sa home court ko pa kaya, di ba? Sige, banat. Ay, wait lang, ah. Okay. Classroom pala tong venue. Pwes malulula to sa match. Ahon pa lang, pinakita ko nang nangunguna to sa class. Sakto, andito tayo sa silid-aralan. Nangunguna to sa class. Kasi tinalo ni 3D si Class G. Nung panahong wala pang talo si Class G nun. Kaya siya nangunguna sa class. Na kung saan ang row 1, matalino. Ang row 4, tarantado. Matik yan ang tukso. Malas mo lang na tapat ka sa estudyanteng pwedeng umupo kahit saan niya gusto. History repeats. May ganun, 'di ba? May mga pasaway na estudyanteng kayang double meaning pa rin, kayang makulit, kaya niyang umupo dun sa unahan at sa likuran. Makulit siya. At yung sinasabi naman ni 3D ay pang matalino. Matalino ako, kaya kong umupo dito kasi matalino ako sa row 1, kaya ko ring umupo sa row 4 kasi tarantado ako. Para siyang ganun. Ibig sabihin, kaya niyang upuan yun lahat. Self. Kaya kung plano mong mangwasak, palpak, di gagana. Kung ito yung demolition team, ito naman yung sapak ni Inday Sara. May binitawan pa tong. Mag-fade away si Ant pag kinumpara kay Mike. Sang-ayon naman ako. Pero fade away ganto? Ampaw. Michael Jordan yung fade away, tapos shooting form, Pacquiao. Itsura nito, para kang nerd pag titignan. Alam nyo ba paano to mag-layup? Ganto, oh. Putang ina, para magbibigay ng pagkain sa hari, no? Okay, parang nanghihingi, no? Parang nanghihingi ng pagkain na nasa taas yung tao. Boss, may pagkain, boss. Gago ang puta. Alam nyo ba paano to mag-layup? Ganto, oh. Parang nagsaserve na sa kristan. Ilabas nyo si Terdy. Pero yung kampe ni Tipsy D, nilaan ng punyeta. Kaya paano mo sasabihin handa ka sa akin? Kung simpleng call out nga, di mo kayang erekta. Paano mo tatanggalin yung bakla angle sa'yo?
pati agresibong mga hate. Kung ultimo salita mo, di mo kayang ma-straight. Woo! Yari! Tang inang galing. Kung ultimo salita mo, di mo kayang ma-straight. Di mo siya kayang direktahin, no? Di mo kayang direktahin si 3D na ang kino-call out mo. Tapos, yun nga, yung bakla daw, hindi siya straight na lalaki. Tang inang galing nun. Daw ako kay Mr. Lefty. Mga sulong patago. Anong si Mr. Lefty na bahala? Putang ina, magtulong pa kayo! Ang ina, ang angas ni ano rito? Ang angas ni ni 3D rito. Pukin ng ina, balagbag si 3D rito. Mr. Lefty, ML, simpleng laro sa salita. Tsak na agad, finish na. Kasi kung usapan lang ay wordplay, kalaban Mobile Legend na. Ganun ba yun? Kalaban Mobile Legend na. Mobile Legend, no? Tas kalaban Mobile. Kasi pareho silang Bisaya eh. Galing nun, galing ni 3D. Pero ang pinagtataka ko lang, ba't si Lefty? Ba't hindi ikaw? Kasi weak kang newbie. Gumagawa ka lang ng commotion para sa reaction sabay spit ng multi. Nasa iisang sirkulo tayo, hoy! Tas pinagbabangga mo, astigmang bully. Nang dahil sa salpukan, nakabuo ng rounds. Big Bang Theory! Tong ina nito eh. Nang dahil sa salpukan, kahawig daw niya, si EJ Power. Kapal. Hoy, banu ka pa at wak. Kung may pagkakaparehas man kayo ni EJ, yun eh, sa palu ka babagsak. Hometown mo mismo, lalarawan. Fit agad sa aking gimmick. Na pag sinabing Surigao, beach agad yung nasa isip. Nagpadala si boss ng mensahe sa'yo, pero masyado kang nagpabaya. Di mo man lang chinek na yung unknown mong sinave, eh, virus pala. Kahit anong gawin mong troubleshoot, wala na tong labasan, parang lockdown. Ngayong unknown na nasa system, tong MP3 ay masya-shutdown. Tong manok nyo, paiitlogin. Easy money, poultry, usapang hotshot, alam nyong shooter. Yung birada ko, Pauli, magpapausok ka dito? Pare, don't me, baka nakakalimutan mong andito ka sa Davao. At ang Davao smoke-free. Paalala ko lang ha, wala akong pake kung Bisaya ka pa. Gago, itutumba kita. Oo, parehas tayo ng nilalanghap na hangin. Ang tanong kung may ibubuga ka ba? Pansinin nyo na lang mamaya yan. Mga pre-med niya, mag-i-English, magbibisaya, kasi banuto sa Tagalog. Matatakalan to. Sa susunod, kung sasabihin tsak matatamaan to. Deja vu, sa deja vu, tagpong matatamasa mo. Na sa tuwing mauubusan ka ng Tagalog, ako maaalala mo. Sa tuwing mauubusan ka ng Tagalog, ako maaalala mo. Tanginang angas nun. Kasi ano naging signature ni ano ni 3D. Ubos na yung Tagalog. Kumbaga, nagbisaya na ako, Rick, ubos na yung Tagalog. Naubos na yung kalabang Tagalog tsaka yung salitang Tagalog, kaya nagbisaya na. Kailangan masabayan ng MP3 yung lakas. Lakas ng performance ni 3D at yung lakas ng sulat ni 3D rito. Pero may mga napanood na akong battle na MP3, malakas din sa MP3. Putang ina. Sige, game! Yung EJ Power lookalike na angle, di naman ako yun nagsimula. Galing yun sa comments. Kaya tangina, bobo ka. Pero in fairness ha, kamo-kamo si Fukuda. In fairness ha, kamo-kamo si Fukuda. Ano si Fukuda, gago? Meron silang pagkakawig konti sa lubog ng pisngi. Meron na silang konti.
Pero bago ako magpatuloy, Davao, neutral lang ba tayo? Yes! May chance ba talaga ako? Pues basta walang bias, sige magsimula na tayo. Davao game! Davao game! Unang pakusganay niya to. At sa pagangkin niya ng Davao, ito na daw yung first step. Pero di ka pa big boy dito, hoy, nandyan ka pa sa bird's nest. Si Sak lang ang immortal sa pakusganay. Kaya I'm not concerned yet. At nakakahiya naman sa ika-6 na banta kung akala nyo si third threat. Kasi ano bang pinamalas ng kanyang angas? Yung mga wordplay pambugok? Ulul, sa kaka-wordplay mo nakalimutan mo na kung paano sumuntok. Biruin nyo, kinonekta niya yung return of investment sa pana kasi ROI tatama raw. Naisip mo yun, bay? So pag kinonekta ko ang pana sa Avengers, diretso ka sa Hawkeye? Ganun ba yun? Galing ng punto ni MP3 dito, no? Ang punto ni MP3 dito ay masyado ka nakababad sa wordplay. Nawawala na yung mga direktang suntok mo na hindi kailangan ng wordplay. Parang hindi mo kailangan mag-wordplay, kailangan mo ng direktang suntok na walang cheche-boreche. Ang ganda ng punto ni ano rito. Napansin ko rin kasi si 3D. Pero kasi ako, para sa akin, mahirap kasing gawin talaga yung wordplay eh. Alam mo yun, ang hirap gawin nun. Nahihirapan ako dun, puta, wala akong masyadong wordplay, pare. Kaya bilib din ako sa mga magagaling mag-wordplay. Pero ang galing lang ng pagkakapunan ni MP3 dito. Para sila nakapredict, na-predict din ni Third rito na si MP3 ay mag-i-English, magbabagsak siya ng mga English na salita dito. At ginawa nga ni ni MP3 sa unang mga unang 4 bars niya pa lang. O di ba walang punto? Sobrang baba ng mga standards at ng bar niyang siniset. Yung mga nabibilib nakikinig pero hindi nag-iisip. Dinadaan niya lang sa angas yung mga wordplay niyang pilit. Yung punches binabawi lang sa acting kasi nagkukulang ng direct. Example, sabi niya kay... Yung punches binabawi na lang sa acting kasi nagkukulang sa direct. Nagkukulang sa director, tas acting. Tsaka yung acting na galaw at yung direktang suntok. Butang inang galing. Binabawi lang sa acting kasi nagkukulang ng direct. Example, sabi niya kay Van, yung ni mo, laging down, mahina. Yung Nico, Manning, at yung Crown, Manila. Guys, Manning tuhod niya. Anong ibig sabihin yan? Anong kinalaman ng kalaban? Yan na ba yung linyahan na pang S-class? Pues bibigyan ko to ng iba't ibang shots from different angles hanggang yung ninya maging sandehas. Ang kinang-ina mo, ang galing. Solid nun, pre. Ang inaabot ka ron, Third. Nagbigay siya ng example kasi yung Nico, Manning, Crown Manila. Wala nga suntok, no? Nagyabang lang siya sa kalaban. Na nilait niya lang na ako ay sponsor ako ng Crown Manila. Shoutout sa Crown Manila. Na sponsor ako ng Crown Manila. Kaya yung Nico, Manning. Yung Crown ko, Manila. Pero si 3D, binigyan niya ng ninya. Yung ninya. Sa iba't ibang anggulo, parang shot ni Ninya Sandeas. Shoutout kay Madam Ninya Sandeas. Ang galing nun, no? Binigyan niya ng may suntok. May wordplay na may malakas pang punchline. Pukin ang inang galing ni MP3 dito, pare. Pud niya. Anong ibig sabihin yan? Anong kinalaman ng kalaban? Yan na ba yung linyahan na pang S-class? Pues bibigyan ko to ng iba't ibang shots from different angles hanggang yung ninya maging sandehas. Pag bin-breakdown mga linya... Si Madam Ninya, yung photographer sa Flip Top. Siya po yung pinakamalupit na pumipitik doon. Huhuli nyo resemblance na imbis maging unique yung third, siya'y naging unico the second. Magwo-wordplay, walang punto. That's the shit that we avoid. Kasi kung wala kang point sa dis, ikay nakaka-disappoint. Utang ina, kung wala kang point sa dis, ikaw ay nakaka-disappoint. Kung wala kang punto sa mga dis mo, ikaw ay nakaka-dismaya. King inang galing ni rito, MP3. Ito lang nga bang sinasabi ko, pare.
Ang galing ni 3D kanina pero parang naiiwanan siya rito na MP3 at pangalawa pa kasi si MP3 sa bumanat. Void, kas kung wala kang point sa dis, ikay nakaka-disappoint. Yo. Katulad nun, naka-wordplay yun. Di ba? Disappoint. Point sa dis. Naka-wordplay siya, no? Yung binaliktad-baliktad niya yung mga word. At may suntok pa rin, yung disappoint. Hindi ito technical. Nag-viral lang ang pedestal at yun na yung nag-set sa hype. Pero nung nawala na hype sa tournament, mga butas mo'y na-recognize. Tinulugan ng mga tao versus Romano. Dinagtagal ang first impressions, wala nang na-mesmerize. Nawala yung love at first glance at ikay namatay sa second sight. Pero oo. Oh, napansin ko rin yung laban ni Mano tsaka ni 3D. Shoutout tuloy. Yun. Paalam nga pala kay Bayaw Romano. Si Bayaw Romano nga po pala ay nailibing na no kahapon. At yun. Rap in Paradise, yaw. Alam kong nakapahinga ka na dyan at masaya ka na. Yun. Hanggang sa muli. Ikaw yung mas sikat, may million views. Ako ni 500k wala. Pero nag-aabot pa rin tayo sa gitna. At di ako yung naghahabol sa'yo, ako yung naabutan mo tanga. Galing kay Romano, napunta sa akin. Di ba nakakapagtaka? Hindi ako umaangat, ikaw lang yung bumababa. Ina mo, angas nun. Hindi ako umaangat, ikaw yung bumababa. Ikaw nga yung naghahabol, no? Si 3D nga yung naghahabol kasi bumababa siya. Yo! Kaya fuck your wordplays, fuck your hype. Ang paglubog, walang redemption. Wala kasing silbi, pagiging 3D kung ang laro pang one dimension. At sa pag-drop mo from the top, sige maghanap ka ng attention. Alam kong ramdam mo na yung pain, ngayon bagsak mo one direction. Yeah! Walang home court ngayon, tol. Pagkat sa akin ito'y X. Parang Barangay San Ginebra, tas dinayo lang ng Boston Celtics. Burado mga linya nitong gago, parang naglalaro ng Tetris at bawat punch ko'y tatatak na para bang nag-biometrics. Sige ngayon ka sumabay, sa pagpalag ka sumablay, sinasabon, binaabaon, ngayon ikay lamon sa mic. Kung maghisgot akong kinsay masikat, hala sige daog gabay, pero di ko ni mo mapilde pag-abot sa pakos ganay. Isa din yun sa na-predict ni ni 3D. Magbibisaya ulit si MP3. Pero kahit kasi ginamit ni MP3 yung ganun nga, yung mga nasabi ni 3D, malakas niyang nagamit. Epektibo. Kahit na-predict, epektibo pa rin. Yun ang nakakabilib sa isang MC. Na, sige, pinipredict mo ako Tingnan natin kung kayang sirain yan yung bit-bit ko. Round 1, parehas silang malakas, parehas silang maraming pinakawalang punchline, pero yun nga, mas nagustuhan ko yung punto rito na MP3 na masyadong naglaro si 3D sa wordplay. Pero may mga punchline si 3D hindi ko sinasabing walang punchline. May mga malalakas na punchline. Pero ang ganda nung pagkakahimay ni MP3 dito. Tapos nagbigay siya ng example, yung Niña Sandejas. Pati yung kung wala kang point sa dis, nakaka-disappoint. Ang lakas nun. Basta sobrang dami ring malalakas na pati yung hindi ka tumataas, bumababa ka. Parang ganun. Dikit, pero bibigay ko kay MP3 to round 1, siguro 9-8 para sa akin. MP3 para sa akin. Lakas na MP3. Tingnan natin, bawi ni 3D. Kita nyo naman, kahit sa sigaw ng tao. Naabutan niya daw ako. Grabe na tactic. Sure ka, kasalanan ni Arik. Grabe talaga mga punchline mo no? Nakakairita. Walang bias parang kasalanan ko pang dito ako nakatira. Upal ang puta. One Direction, Pain. Sumunod ka na. Sa round na to, pag-uusapan naman natin kung gaano ka katanga.
Kasi binaliktad niya daw si antonym. Tas ang labas, minot na. Putangin na, may ganun ka rin pa. Di ko alam kung totoong sinabi niya yun. Kumbaga may ganun ka rin palang nilarong salita, ano, minot na. Minot na! Yung minot na, yung ginawa ko na style ni Mot, binaliktad ko na yung antonym, minot na. Yun yung antonym, minot na? Gagawin, putangin na, di ba? Minot na. Antonym. Minot na. Utang ina mo, bingot ka? Ganon Mano kung yung title ng yung idol nilaro ko ngongongamit? Ang oras dahil mo ko ni Mermol. Ano yan? Saktong bayot, inyong idol, ihagneto, utin gahi. Ihagneto, utin... Boss, hinati niya daw yung Surigao, kaya sorry na lang. Isa to sa mga gusto ko kay Tardy. Lakas din ni Tardy to jokes, putang inang yan. Pero pang matalino, sorry na. Tol, hatiin mo yung Davao nang masapak kita dyan. Siya daw ay Bisayang magaling sa Bisaya. Malamang dialekto mo yon. Pero Bisayang pamatay sa Tagalog, ibang usapan na yon. Kaya ba... Pero Bisayang pamatay sa Tagalog, ibang usapan na yon. Usap, no? Tsaka yung usapan, ibang ano na to. Galing. Ako matatakot sa MP3. Patawa tong nahain. Kung yung stereotype nga sa ating mga Bisaya, nagawa kong basagin. Kagaya kanina, huwag mo kong yayabangan na nanalo ka kay Antonym at natalo ako kay Romano. Yung pagkakaiba ay masasalin. Bale, nakakaisa ka na sa Tagalog, habang Tagalog nakakaisa pa lang sa akin. Tandaan nyo ba binitawan na ito nung gubat? Pagdating mo pa lang sa airport, cancer, nasa terminal ka na. Boss, linya ni M-Site kay GL. Train of thought ka pang cancer ka, nasa terminal ka na. Uy. Wala. Meron pa, sabi niya, makakarinig kayo ng toot. Vital signs niya. Linya ni M-Site kay GL ulit. Makakarinig kayo ng toot kasi wala ng wisdom. Wala. Itatanggi mo? Motus MC kalaban mo, boy! Tugmaan naka-fix. Connected ako sa site. Alam ko kung saan yan nakalink. Ang ina nito eh. Pinarodi pa niya linya ko. Nakakuha sa ng reaction, palakpakan, sabay flex at nagbida. MP3 ka nga, lumilikha ka ng tunog gamit pyesa ng iba. Ine-expose kita sa harap ng best crowd. Saktong nasa Davao ka. Yun na nga lang highlight ng iyong karir, tapos nakaw pa. Pinagbintangan pa niya si Antonio na nagnakaw. Panay imbento. Ikaw nga tong puro dekwat, yung galaw pa sekreto. Kung bumirang ang karma, iba aking disenyo, maririnig mong bumabalik sa'yo, mga sinasabi mo. Tong mic, nag-e-echo. Walang basag na audio. I'm saying out loud. 360 haing volume. Setup ko'y surround sound. Taste your own medicine, boy. Tong barang hatid, mistulang witchcraft. Pinakain ko sa'yo, mga sinabi mo, at gano'n ang feedback. Feedback? Back? Ikay nagutom. Kaya na mutlasan ka ba punta? Wala ng hus. Gapag to na tuk na tsak na matutumba. Suriin nyo aking arit, ako'y papatay sa kampo. Lalabay sa gago. Bala ay paparalyze at paralyze ang sargo. Tinuring nyo akong adik, kaya sumasabay sa palo. Ito yung di mo inaasahan, tamang
Animation, tinamaan ng di namamalaya, naka-noise cancellation. Persona pa lang, kita agad. Langya pagkapihit, kung pyesa mo'y nag-iingay, pyesa ko'y nagpapatahimik. So what? Galing. Pyesa mo'y nag-iingay, pyesa ko'y nagpapatahimik. Parang nag-reference dito si nag-reference dito si pakiramdam ko lang si 3D ng alam mo yung mga gamit sa studio, yung mic, tas yung yun nga, yung sa tunog, yung mga echo, parang inaano niya rito na MP3 ka lang, tapos ako buong pyesa, ikaw ano ka lang, MP3 ka lang, ako buong studio, parang ganun yung, para sa akin lang yung napansin ko na, ayun nga, maingay ka lang, ako nagpapatahimik. Kasi yung mga sinabi niya yung para sa mga noise reduction ba yon, yung ano na yon, yung para hindi marinig, hindi magpatong-patong yung ingay. At yun, may mga nakaw angle na pinakawalan si Third D rito na para sa akin, narinig ko rin yun kay MZite. Mas malakas ng konti itong round 2 ni Third D kaysa sa round 1 niya. Pati yung boom, tumba, husga, gusto ko yun. Sige, pakinggan muna natin round 2 na MP3. Binaliktad ko daw yung antonym, tapos minot na. Grabe. Panoorin nyo yung battle namin ni Antonym, hindi ko yun sinabi. 50% of what he said sa kanyang... Hindi ko alam kung totoo na hindi niya yung sinabi Pero hindi niya nga yung sinabi, ano na. Simpleng nirebat pero ang lakas nung ano nun, dating nun. Round it ain't... Grabe. Panoorin nyo yung battle namin ni Antonym, hindi ko yun sinabi. 50% of what he said sa kanyang round, it ain't true. Kaya DDS ka nga, ang hilig mo sa fake news. Sorry. Nung binitaw ni MP3, no, nakiramdam siya eh. Baka may sumapak sa akin dito, di ba? Sumigaw. Yeah. Pero hindi. Balitang hip-hop, mga Lodi. Ahon 14, day 1, kung saan maraming in attendance. Flip-top MC na si 30, natagpuang nakatsinelas. Mukha kang tanod sa event. Yan ang sabi ni Ilaya. Alam mo anong sabi ni Enigma? Tangina, Bisaya. Tangina, nag-ano sila rito, bigla silang nag-switch na mga nag-comedy rin si MP3. Sige. Pagpapatulong mo pa kami ni Mr. Lefty, eto. Moto sa Cebu. Before na set ang battle nila ni Van, binigay sa kanya si Mr. Lefty. Dream match ng Kabisayan. Pinapahype niya pa sa Facebook, pero di rin natuloy kasi sa simula pa lang tinanggihan niya na yung laban. Di na panindigan yung yabang. Sabi niya, penpluma na lang daw. Aba, yung pinili very weak. Nasa na yung deadly spit? At yung akala niyong magbe-bring home na ng bacon, ba't biglang nag-cherry pick? See, takot ma-deads when on the mic, imahe niya ay iniingatan. Kaya sa pen gusto mag-write kasi yung left iniilagan. Galing. Di ka nag-follow through sa followers na scam mga receiver kasi nagpadala ka lang sa hype pero sa fans di nag-deliver. See, di ba sabi mo sa Cebu, si Lefty vegetarian kasi nangingilag sa beef? At sumigaw naman yung crowd, pero let's set the record straight. Ikaw yung umatras sa battle nyo para yung record mo ma-save. Ikaw yung putapete na afraid. Kung usapang vegetarian, mas na-threaten ka sa steaks nung binigyan ka na ng beef, di ka nag-step up to the plate. Yo, kasi pinapahype na lang kayo, tas di naman pumapalag. Kayo naman nagpapaloko, kaya siya'y tumatatak. He's all bark but no bite. Hindi pa ba bumabakat na habang siya'y kumakahol, kayo lang yung kumakagat? Kaya nakaka-what the fuck tong idol nyo, bida-bida. Puro lang kasi satsat pero may sinasabi ba? Sa mga matatapang lang sa Facebook talagang dinaiba. Kasi manghahamon ng beef as if may hinahain siya, tas ang kakainin lang pala ay yung mga sinabi niya. Yo,
Yan si 3D. Mahusay. Magpa-hype. Biruin nyo, pati si GL ay kinall out itong gago. Tol, pag pinag-battle kayo nun, ikay tiklop dun sigurado. Di ba sabi mo, ikaw yung Bisayang tagapagligtas? Pues di sapat yung trip mo, boy. Hinahanap ni GL mga old gods, ha? Hindi si Kibuloy. Ang tago ang puta. Tagapagligtas na mga Bisaya. Alam nyo gaano yan ka-stupid? Tanginang superhero yan, mga nililigtas exclusive. Galing ni MP3 dito. Ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo'y umaapaw, saktong Ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo umaapaw, saktong umaabot kay Kibuloy kasi feeling cool tong taga Davao. Pues ngayon wala kang takas, ikay ihahatid sa dulo. Wala nang punches, puro bala na maghahatid sa punto. Ito'y shotgun sa iyong ulo, literal na mind-blowing. Ang paramedics coming soon pero ang utak now showing. Kasi ikaw yung tanging huwaran kung kakupalan ng usapan. Isang bitch na hypocrite na feeling savior at bulaan. Pues ngayon siya'y nabutasan, pinaslang at sinulatan ng tumatak sa isip nyo na itong adik wag tularan. At pagpasensyahan nyo na kung ang concept ay absurd. Kung di nyo natripan ang aking mga choice of words, sinagad ko na lahat at in-advance ang aking first, kaya dito pa lang sa second ay tapos agad tong third. Ano na, lakas ni MP3 pa rin. Parehas silang may ano, no? Parehas silang may, anong tawag sa ganun? May intriga, no? Parehas silang may intriga. Parehas silang may usapin na binubuksan. Yung kay 3D kasi ay sa pagnanakaw ni MP3 at si MP3 naman ay yung pag-urong daw ni 3D kay Mr. Lefty. Si Mr. Lefty po ay rap artist sa Visayas, no, na sobrang lupit niya mag-English. Hindi ko naiintindihan yun, pero putang ina, pag nakita nyo mag-spit yun, ang lupit nun po, ang bilis, parang si Eminem, pare. Shoutout kay Mr. Lefty, no. Pare sila may inoping issue rito. Pero hindi ko alam kung totoong hindi sinabi ni MP3 yun kay Antonym, no. Medyo nabawasan para sa akin yung sinabi na yun ni 3D. Pero para sa akin, ibibigay ko ng tabla to. Tong round 2. Ang lakas din kasi ng mga jokes ni Ang lakas ng mga jokes ni 3D rito. Kumbaga, isa rin yun sa kinabibiliban ko Kung magaling ka mag-wordplay o mag-technical, tas magaling ka pa mag-jokes, well-rounded ka para sa akin kasi ang lakas nun Pero sa MP3, magaling din. Yun, na-switch niya rin. Nag-jokes din siya. Pero, yun nga. Para sa akin, pantay lang tong binitawan nila. Kumbaga, pareha sila ng baong pyesa sa round 2. Tabla para sa akin. Round 1, MP3. Round 2, tabla. Pakinggan natin, round 3. Ang lakas ng punchline mo sa kulto, tulog sila. Sakto nga ako yung kulto kasi nakuha ko loob nila. Tang-inang yan, DDS daw. Timawa ba to? Binabaliktad mo kami Dilawan ka, bro. Ina nito Eto, sensitibo to pag-usapan natin to. Game! Game! Hindi daw masama maging bakla. Ang tanong, ba't minamasama mo? Hindi ka bakla, pero nagbabara ka ng pagkatapos magpaulan, lalabas ang rainbow. So rainbow ka. Nagrason pa siya. Hindi ako bakla, may anak ako. Ganon? Kilala mo si OG Diaz? May anak din yun. Rainbow din yun. Okay. Pero sa totoo lang, nakakasukay ang argumento mo. Nakakaumay na. Nagmistulang Abraham. Inalay ang anak, masabi lang na tunay siya. Hoy, kupal ka. Bata ginamit pansalag. Yawang deadly animal. Piyesa'y nag-hit sa anak. Parang Freddy Aguilar. Sapat na ata.
Yawang nag-hit sa anak. Ano? Piyesa'y nag-hit sa anak, parang pralag. Yawang deadly animal. Piyesa'y nag-hit sa anak, parang Freddy Aguilar. Piyesa'y nag-hit sa anak, parang Freddy Aguilar. Kasi Freddy Aguilar yung kumanta ng anak. Nang isinilang ka sa mundong ito. Yun. Laking tuwa ng... Yawang deadly animal. Piyesa'y nag-hit sa anak, parang Freddy Aguilar. Sapat na atang evidence. Pagka-beach inaano. Sakto pambatang reference. Kada Disneyland sa'yo. Nagyayabang ka ng wordplay, di ba? Pues saka mo na ako yabangan kapag di ka na beach. I-check nyo man sa mapa, located ang DC sa East. Nakatakda tong mamatay ngayong DC sa East. Tirador ang Salaren, pero DC sa East. Kinumpara mo sa... DC sa East, DC sa East. Tapos yung DC sa East, hindi si ika-anim. Galing nun ah. Ulitin natin. Na ako yabangan kapag di ka na beach. I-check nyo man sa mapa, located ang DC sa East. Nakatakda tong DC sa East. Davao, no? Sa East. Yun, North, West, East, South, yun yung sa East. Di ko alam ang DC. Ano ba yung DC? Davao, ano ba yan? Hindi ko alam kung anong DC na yun eh. I-check nyo man sa mapa, located ang DC sa East. Nakatakda tong mamatay ngayong DC sa East. Tirador ang Salaren, pero DC sa East. Kinumpara mo sarili mo kay J. Cole, pues manliliit ka, bitch. Sakto din yan, pero di lang basta yung dis madidelete. Madidelete pa dis. Kung usapang attendance, ako mag-head count. Rain or shine, gumagawa ng play. Yung skill set ko, Yeng Giao. Saglit, hindi nyo ba gets? Yung mensaheng kinokonek ko? Recall ko lang ha. Sabi ko, mapa, located, head count, mag-hit, madidelete, bakla. Ako'y nagbigay ng coordinates. Pinapaabot, pinasukutan ng kalaban, inalay ang sarili, di natatakot. Heroic action, Marawi siege, bigla ang sabog at ang huling linya. Just bomb my location, sir. Sirayang bayot! Ang ina mo? Sirayang bayot. Sirayang bayot, sirayang bakla. Tapos yung sirayang bayot yata yung sundalong nagpa-bomba na lang dun sa location niya dahil sobrang dami raw doon, Marawi. Ano bang yun? Doon sa Marawi, sobrang daming terorista doon kaya pinili niya na lang na bagsakan siya ng bomba. Kahit mamamatay siya, yun si Ryan Bayot, yung sundalo na yun. Galing, putang inang setup yun. Mahaba lang pero solid, no? Solid yung punchline. Inalay ang sarili, di natatakot. Heroic action, Marawi siege, bigla ang sabog at ang huling linya. Just bomb my location, sir. Sirayang bayot! Sirayang bayot. Tas sirayang bakla. May 9 lives ka kamo, di ba? May 9 lives ka kamo, di ba? Pues tradisyong Pinoy, kanyang mararanasan. Susulitin siyam mong buhay. Siyam na araw kang paglalamayan. Pinagtanggol niya si GL, sige upo sa sila elektrika. Itutodo ang voltahe magmula sa anit. Ngayon natin susubukan kung makakasabay ka ba sa current. Bandana sa mata na para bang may tinatago, reverse pinyata. Yung nakapiring naman ang pinapalo. Ito martilyo, naririnig ko ang kaba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, paningin ko'y nag-iba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, umiwi kanyang panga. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, lumuwa na yung mata. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, nag-iba na yung hulma. Kanina pa ako hampas ng hampas. 1, 2 ng 1, 2, kumana ng amba. Sine-check ko lang yung mic kung gumagana pa ba!
Puta ka! Di ko alam kung Mike ba pangalan ng MP3, kung Mike yung nag-uumpisa. Twist natin ulit! Nakaupo ka pala sa silya elektrika! Ba't ba nagsa-soundcheck ako? Palyado yung mic. Grounded na to! Bugo kayo ning piste! Sa imong level pa ko nanaog! At nagbisaya na ako, Rick! Hindi mo gugustuhin makalaban yung nag-uubos Tagalog. Pinakamalakas tong round 3 ni 3D, putang ina. Puking inang laban to, pukpukan. Sige, tignan natin yung round 3 ni MP3. Yo. De. Ngayon, seryoso din tayo. Kapag wala na siyang maisip, binabanggit niyang siya'y Bisaya, ito'y mula pa nung pedestal. Pinapalabas na basta Bisaya, underdog. Tinatatak sa inyong mental. Ang implication, basta Bisaya, mababa expectations. O di ba ang detrimental, ang pagiging Bisaya, ginawa niyang kapansanan, magmukha lang siya na special. Paawa effect na yan ni The Third. Manipulation kanyang talent. Pinapaandaran kayo gamit ang race, sinasakyan niya din yung accent. Ginagamit niya lang yung kabisayan sa paraang hindi apparent. Tandaan nyo, hindi lahat ng mga plastic ay transparent. Kasi di ba, siya daw yung tagapagtanggol ng mga Bisaya. Mga Tagalog, ubos na dapat. Pero remind lang kita ha, si Emzay tatanigma dahilan ba't natupad ang iyong mga pangarap. Dapat ka nga magpasalamat. Pinapaasif mong masama yung mga Tagalog at sila yung nang aapak habang lahat ng liga mong sinalihan, puro Tagalog yung may hawak. Binibihisan ka pa nila. Habang tanggap ka ng tanggap, sip-sip sa Crown Manila, sige panggap lang ng panggap. Akala ko Bisaya represent, at sa mga Tagalog ay upset ka tang ina. Halos kada battle, dinidress up ka nila. Diba? Kaya ang kapal ng iyong muka para sabihin ikaw ang nag-angat ng Kabisayan. Tol, isa kang clown. Tol, isa kang clown. Pinalakas mo ang eksena sa Luzon. Wala kang nagawa here in Davao. Kasi nagkampiyon ka sa Hilaga. Ikaw yung Bisayang nagkiklik sa crowd. Pues ako yung Bisayang magsasabing dito mo yan gawin sa Mindanao. Kasi wala kang battle in Bisaya. Tarantado ka ba? You're always battling in Manila. Dumadayo ka pa. Kagrupo mo, Tagal Luzon. Kaya ang labo tanga, di mo namamalayan na naging Tagalog ka na. Yo, tapos feeling mo bilang Bisaya, ikay tumatak sa kasaysayan, mahiya ka kay Six Threat at Sak Maestro. Mga tunay na Bisayang may ambag sa ting larangan. Di mo inangat ang Kabisayan. Matagal na nilang pinakita na wala tayo sa talampakan, kaya anong karapatan mong angkinin ang isang bagay na matagal mo nang pinakinabangan? Ito yung real talk na kinailangan mo. Ito yung real talk na kailangan mo, kahit di mo man maamin. Ang masakit, bilang kapatid mo sa kultura, sa akin pa dapat manggaling. Yang tagapagtanggol mo ng Bisaya shit, tol, maniwala ka sa akin, di ka kailangan ng mga Bisaya, kaya naming ipagtanggol sarili namin. Round 3 ni MP3. Paano siya, no? Pautal-utal siya, no? Sayang, no? Hindi masyadong malinis performance niya at para sa akin, umulit siya ng anggulo sa pagtatanggol sa mga Bisaya. Umulit siya sa anggulo na yon, no? Kanina kasi nung round 2 na sabi niya na yun eh. At ang pinakamalakas na round ni 3D ay yung round 3. Kung ano yung pinakamalakas na round ni 3D, yun ang pinakamahina ni MP3 para sa akin. Sobrang layo talaga nung round 3 nila. Round 1 MP3, round 2 tabla, round 3 3D. Pero tangina, overall performance, hindi talaga bumaba yung enerhiya ni 3D, putang ina eh. Alam mo yun, siguro sa linis na lang ng performance sila rito nagkatalo. Pareha silang malakas, pero yung makikita mong handa, yung pinakahanda, hindi nakakalimot. Tsaka alam mo yung round 3 ni 3D, puta, parang kayang bumura ng 2 round eh, para sa akin.
overall ko to ibabase, no, para sa akin third D. Di ko alam kung sinong panalo rito. Sige. Osgaray 8, 30 versus MP3. Mag-iis 1 beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Yung mga battle na patalo tayo lahat, tama ba? Yeah! Pero ang boto ng urado, 3-2, magiging... Ayan na naman sinasabi ko. 3-2. Kung sa oras naman tayo ay masyadong pares naman sila lumampas sa oras, no, pero mas maraming ang nagamit na oras si 30 rito. Pero sige, check natin. Ay, para kay 30. 30 talaga. Sayang yung mga pautal-utal ni MP3 dito, pakiramdam ko yun yung naging butas. Isang judges lang, pakinggan natin. Siyempre gusto kong kuhanin yung ano na to, yung opportunity na to na gusto ko magpasalamat lahat ng mga yawa dyan! Siyempre, thank you din sa Flip Top, Motos Battle League, siyempre sa mag-ina ko, Crown Manila, siyempre kay Mike, siyempre sa mama at papa ko, I love you ma, kay Sir Arik, sa lahat ng staff ng Flip Top, sir, maraming salamat. Thank you sa... Pero ang lakas na MP3, putang ina, wala pang labang mahina to, lahat ng laban ng MP3 malakas. Suporta sa akin, bawi tayo next time. Shoutout sa asawa ko si Michaela Nel. Shoutout sa Okanyada family for taking care of us while we're in Leyte at saka syempre sa baby boy ko si Tyler. Yeah. Salamat po, Sari. Salamat na ba? Binoto ko si MP3, though si 30 malakas din naman. Para sa akin, parang mas ina-expose ni MP3 yung mga weaknesses ni 30. Though yung technicalities ni 30 malakas din, pero boto ko para kay MP3. Mas overall, mas lamang si 30 in terms sa delivery. Sa angles, mas lamang siya sa mas marami siyang angle na napakawalan. Pero malakas yung third round ni MP3 para sa akin, may punto yun. Pero overall na battle, mas lamang si 30. Yun, overall talaga. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out. Nga pala yung sinabi ko sa inyo, pahabol. Nga pala yung sinabi ko sa inyo, sino una makakapag-comment kada video na ilalabas ko, yun ang mananalo. At maglalaro lang tayo sa 7 video mga bossing ko. 4 na shirt at 3 cup. Let's go!